Ako nang magkasalita. Mike, dapat naka-on daw camera tapos nagsasayaw. Nahilo na nga ako eh. Nahilo na nga ako sa ginawa. Ayun. Sabi, manonood lang. Pero good job si Mike. Nag-on ng cam, tapos nag-dance. Naka-follow yan. Naka-follow yan. Nakahanda yan. Wait lang, magpo-follow lang po ako Wait lang. Hindi ako makapag-on ng camera, naka-wife beater ako. Baka mandiri si Mike. Good evening, good morning everybody. Welcome to the Champions Lounge. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Nandito na naman po kami, mga champions ninyo for another episode. And just a quick reminder, this series of episodes, we are reviewing The Atomic Habits by James Clear. So, ano nga ba itong napaka-life-changing na libro na ito, mga kaibigan? This is a book that teaches you how to make small changes that lead to big results. And since we are still in the first quarter of the year, this is the best opportunity for us to form amazing habits and as well as break bad ones. And I am happy to present today's host and magiging facilitator natin for today's episode is none other than our president and owner, our CEO, kahit di naman CEO talaga, Miss Eloisa Cerate. Alam mo, bentang-benta ka na, ate, ha? Oo, ay. Ate, isa kang president. May pauso ka, CEO, president. Big brain energy, president. Parang madami kang energy today, Nagigising mo lang. Good afternoon, good evening, good morning kung nasan man kayo ng parte ng mundo. Ang daming viewers. Worldwide. TFC sasabihin. TFC subscriber yan. TFC subscribers, welcome po sa another session na naman. So, hindi tayo natuloy last week, so tuloy ang laban this week. Yan, medyo na-busy tayo. And again, this session is about atomic habits. So we're going to be tackling small and incremental changes and how that accounts to like significant improvements in one's life. So ito talaga ay isang magandang intellectual adventure na we're embarking together, no, as a team. And this is for the purpose of building a foundation of lasting personal growth. Ito naman kasi yung magiging parang building block ng lahat ng susunod nating professional development, di ba? So it starts with yung developing good habits. All right. Ako na yung mag-share ba? Vinci, is that it? Yes. Mamaya na ulit sa outro. Okay. By the way, ang presentation natin today is brought to you by Gamma Up. Let's go, Gamma Up. Gamma Up, may naman sponsorship. Charot. Ano to yan? Ayun, full screen. Okay, so ang chapter natin na just to recap, no, yung mga na-discuss na natin from chapter 1 to 4, ito yung habit loop, yung craving and rewards and the psychology behind that. And then chapter 5 to 7, ito naman yung importance ng identity-based na habits and also yung impact ng environment natin. So, ayan. And for this session, syempre, doon na tayo sa chapter 8 and 9. So, chapter 8 is about how to make a habit irresistible. Okay, so a few things na discussed there would be creating temptation, utilizing desire, gratification delay, saka secrets of attraction. I want to dive into, yung mga experience nyo or how was the experience reading chapter 8? Ano yung mga key takeaways ng bawat isa? Who wants to start? And by the way, may bisita tayo. Mike, nabasa mo na ba yung Atomic Habits or not yet? Okay, so this is gonna be a new learning experience for you about this book para mas makakahabol ka pa naman kasi hindi pa naman ganun kalayo dun sa book. No? Yan. Vinci, do you want to start with chapter 8? Pwede naman po. Hindi ko kasi masyado nabasa, na skim ko lang, I'll be vulnerable.
Pero continuing on from chapters 1 to 7, di ba napag-usapan natin yung identifying habits. And chapter 7 and 8 talks about how to make these habits more attractive. Kasi, di ba, from the past few chapters, we've we've pretty much concluded that our brain is pretty much running on autopilot most times. Kaya nga, yung mga habits na na-form natin, good or bad, mahirap i-unlearn. Kasi kapag nasanay na yung mga utak natin na mag-autopilot, kadalasan hindi natin napapansin yung mga bad habits natin. Kasi nga, yun na yung neural pathway, kumbaga, sabi mo nga ate. But in this chapter, what I have learned is that if you want to form new good habits, you want to make it attractive. So, the more attractive an opportunity is, the more likely it is to become habit forming. And I think this is where yung psychology of yung cue craving na pag-usapan natin comes into play. So, for us to form new and better habits, we need to trigger our senses that's tied sa desire. That sabi nga dito sa libro, 'di ba? Parang habits are dopamine-driven feedback loop. So, good or bad habits, if you've ever smoked before, for example, 'di ba yung addiction na yon is very based on yung dopamine hit. So, we can also capitalize on that kasi that's how our brains are wired kapag ka nagpo-form tayo ng better habits. So, when dopamine rises, so does our motivation. And I guess I'm coming in here with a question for everyone din. Ano ba yung mga ginagawa ninyo actively, kasi we're all trying to form new habits that triggers your happy hormones, your dopamine hormones? May mga systems na ba tayo na na-set up? I'm curious to know. Siguro sa akin, Ako, what's working kasi right now, I'm on the 12th day na fasting. Kasi nga type A ako, so mahilig ako mag-check ng boxes. I take pleasure in ticking boxes. Mga organized type of people, yan yung mga pleasures in life natin pag mayroon tayo at i-tick off sa checklist. So, nag-work sa akin yung may app ako na tinitick off ko on a daily basis. Tapos nakikita ko yung progress, may siyang progress bar. So that works for me. Parang gamified yung idea. And then dun sa sinabi na parang to make it irresistible, i-exaggerate mo yung cue. Yung tipong sobrang laki. Parang gusto ko nang magawa ng blackboard, das dun ako mag-tick off ng checkboxes. Parang to the point na ganun. Pero yun, that's what been working for me based on the type ng personality ko. Saka siguro yung sa reward, parang kasing sabi dito, imbes na delayed yung gratification, i-reward mo yung sarili mo for small achievements na nagagawa para magkaroon ka nga ng dopamine hit every now and then. Parang yung sinabi mo before, Jana, na gagawa ka ng work mo na tapos magbibideo ka after. Ganun. Para na yung brain mo na you're to continue. Kasi nga, as you know naman, kasi gaming nga tayo, gamers tayo eh. So, gamified, mas tayo, parang may na-achieve tayo, yung level natin. So, I think that's also working for me. Kaya yung app, that has been working well for me. Mm-hmm. Depende talaga sa personality. Ako same din with Ate Eloy. Actually, I realized din, kasi sobrang lagi natin na pag-uusapan yung, kasi self-aware kami dito, Mike. We would like to identify ourselves as self-aware people. And rin kami minsan, ang pronouns namin ay monk. Ganun. May self-diagnosis din kami. Feeling namin psychologist din kami at times. Ganon. Nagmamarunong lang. Ganon. Pabibo lang. Pero kasi, most of the time, talagang we identify ourselves as people na driven kami kapag gamified yung gagawin namin, or if we are expecting or we know na may reward in the end of that activity,
mas driven kami to do the task or to complete the task. And ko lang siya, na-realize ko lang din siya kanina ate after namin mag-badminton. So siguro yung yung takeaway ko for this chapter, more of a testimonial talaga. Wah, nagpapatotoo po ako. Nagpapatotoo sa kanyang buhay, ang ating kapatid. Dito po ako ngayon, nakatayo sa lahat. Nagpapatotoo. Sorry. Pero kasi, just to share na nag-start kami ni Jel ng badminton sessions namin this week. So, ang schedule namin is MWF. Para yung Tuesday and Thursday errands or parang pahinga, gano'n. And then, kanina, after nung badminton session namin, una namin na-realize na mas ganado kami mag-badminton kasi it's a game for us. So, we get to compete. Mm-hmm. Parang palakasan kami humampas ng bola, ganun. Dali mo sa kaliwa para habulin niya, tapos dali mo sa kanan pagtabalik sa iyo, ganun. So may konting asaran habang naglalaro. Tapos alam mo yung feeling na syempre, we don't keep score. Parang hindi namin sila sa 1-0, ganun. Pero at the back of my mind, nananalo na ako. Ang competitive talaga. Ang galing ko. Ang dami ko ng scores. Pero di lang namin unspoken lang yung scores. Pero alam ko, winning ako. Yung may ganong feeling, may ganong sense na mas motivated ako to do the activity kasi I feel like somehow I am competing with Jel. Pero not naman na at parang toxic competition. Pero parang yung may feeling lang na gusto mong galingan kasi you want to win in a way doon sa activity na yun. So, nag-start kami ng Monday, ate, parang 10-15 minutes, hingal na kaming dalawa. Parang, totoo ba to? 1 hour talaga yung binok natin. Parang prank. Buti nga may court na malapit sa inyo. Oo, yun nga. Tapos parang by Wednesday, napapansin ko na kinakaya ko na ng parang solid 20-25 minutes nang hindi ako nag-water break or hindi kami nagbe-break. Tapos eventually kanina nung Friday, nung Friday pa rin palang, Friday pa rin. Sorry po, EST po kasi yung time zone ko. So kahapon, kagabi, nung naglalaro kami, napansin ko na ang tagal na namin na naglalaro, na nag-rally before kami nakaramdam ng uhaw or ng pagod to take a break. So parang ang happy kasi, yun nga, parang nag-start pa lang kami mag-build ng habit, pero excited kami, looking forward kami dun sa MWF. Because one, we know we get to play. Tapos, pangalawa, since meron ngang court nearby and we have the privilege to parang rent a court and at the same time go there comfortably. We look forward dun sa magdadrive ka papunta dun. We look forward dun sa may makikita kang kakaiba. Aalis ka sa masusuot mo yung mga mga outfit mo. Yung mga sports bra kang binili, masusuot ko. Di ba? Alam mo yun, iniisip ko na yung outfit ko. Ano kaya outfit? Kailangan pasabog yung outfit ko sa Friday. Tapos mahinhin lang ako sa Monday. Ganon. So, in a way, naging attractive sa akin yung activity na yon kasi I discovered kung paano makakatch yung attention ko na kailangan nga gamified. Kasi I tried going to the gym. Tapos parang hindi ako encouraged. Parang, okay, tumatakbo ko, running in place. Ako din. Bubuhat. Yung running, nagra-run ako dito, pataas doon sa bundok. Kung tutusin, maganda yung namin, di ba? Yung scenery. Medyo hindi ako nag-enjoy sa kanya. Nag-enjoy ako sa volleyball. Kaya lang, sabi nga dito, secrets of attraction is dapat law of least effort. For me, mas less effort yung badminton kasi dalawa lang kailangan kong kalaro. Kami lang, dalawa. Hindi kailangan ng volleyball na buong team. Kailangan 12 kami para makabuo na. Mas exciting. Pero nag-enjoy din ako doon kasi nga may social aspect. Tapos, yung badminton kasi, pwede kayo maglaro dito sa bahay. Hindi ko na kailangan lumabas. Pag mahangin lang, yun lang yung hindi okay. Pero, saka nag-i-enjoy ako. Masaya lang siya. Parang hindi naman ganun kabigat. Kasi nung nag-online, din ako, yung fitness instructor. Masakit. Para akong nanganay. Parang gano'n magkatapos. Alam mo, nag-try din ako na may instructor. Kasi I thought na kapag may instructor ako, magkakaroon ako ng sense of accountability or mahihiya ako sa kanya. Kasi syempre, binabayaran mo siya. Asa mahihiyain. Oo.
Pero nung nagkaroon kami ng instructor sa gym, nagulat ako ate kasi nakikipag-bargain ako. Kunyari sabi niya, 20 na sit-up. Pwede ba 10 na lang? Tapos bukas na lang yung next 10? Hindi tumalab sa akin na may nag-uutos sa akin. Kasi parang feeling ko, nagkaroon ako na, no, I have to, kailangan kong tapatan yung energy mo. Tingin mo, utusan mo ako, hindi. Mas magaling ako sa'yo. So, hindi nag-work sa akin yung gym tsaka yung instructor thing. Pero mas bibili na kayo ng Yonex niyan. Tara na kayo ng Yonex. Tara na. SM na tayo. Let's go. SM. Oo. Yung mga nakuha ko from you and Ate Eloy today, Jana, is if we are to relate it din sa book, yun nga, make it very fun. And also yung internal checklist mo. Kasi nasabi dito kasi sa book, di ba, meron tayong habit stacking na natutunan natin from the previous chapters. Meron din tayo tinatawag na temptation building. So yun, building of temptation. Bakit pa? Parang iba naman yung gusto mong temptation. Iba yung kasi temptation bundling. Bundling daw. Okay. Iba-bundle mo sila. Hindi din just definition yung temptation building dito. Pero yung maglalagay ka ng metrics mo na parang after habit that I need, I will habit that I want. So, tapos may numbers yon. So, pwedeng after 10 push-ups, gagawin ko yung gusto ko. Or yun. Yung temptation bundling. Yung ginawa ni Jana. Temptation bundling pala. Building ako ng building. Yes. Bundling, iba kasi yung binibuild mo yung temptation. Pero yun, so ano siya? Ibabundle mo yung dalawang habit na ito gusto mo, ito kailangan mo. Ito nag-i-enjoy ka, ito hindi masyado. So ibabundle mo siya sa halitan para hindi ka least effort siya. Saka parang may yun may reward, may and at the end, it caters to a diverse set of people because everyone knows na risk-averse ako, di ba? So, nag-work sa akin yung punishment system na kapag halimbawa, nagbukas ako ng Facebook, ang parusa ko, kailangan ko na magtapos ng 5 SOPs. Ganon. So, not only does it promote productivity, but it also cultivates a sense of accountability on my end na, okay, I know na hindi dapat ako nagdo-doom scroll. May time for that. But if I catch myself doom scrolling, I have to make up for it somehow by doing good. And napapansin ko yan. Actually, wala naman ako masyadong physical habits na or physical activity. Wala pa. Benji, hindi tayo titigilan. Wala pa. Pero ate, kaka-remind mo sa akin, I'm trying my best to eat healthier. Tingnan mo, hindi ka kasi makaano sa conversation namin sa badminton. Baka susunod dyan may ka na rin. May input na hindi, imposible kasi na hindi ka ma-influensyahan eh. The fact na lagi tayo may interact. Raketa, kahit hindi ka pa maglalaro, basta may raketa ka lang. Hello, Pepper! Nagsimula ako sa actually, Jana, yung healthy eating kasi alam niyo naman ako, 'di ba, hindi naman talaga ako physically inclined, like okay lang sa akin yung identity based, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Pero dahil si ate simula nga nung tumira ako sa bahay ninyo na 1 linggo, parang ang conscious ng kinakain ng mga tao, tapos parang bilang ko sa isang kamay ko kung ilang beses kaming nagkarne. So parang ako din tuloy, parang nag-spark siya na, like, if there's one thing I can control, it's planning my meals. Last week, alam niyo naman na nasa Pampanga ko last week to celebrate a friend's birthday. Tapos niyayaya ko sila lahat mag-hiking kasi ang original plan namin, mag-hike kami somewhere. Pero, ang trip ng mga tao na kasama ko ay mag-cafe hopping. Diyos ko, so imagine mo, syempre, pag pumunta ka sa isang cafe, matamis na kape, isang slice ng cake, sa isang araw 3 kape yung pinuntahan namin. At some point, ayoko na muna magpunta lang Starbucks or anything. So, ano ka muna? Diet ka muna. Detox. Coffee shop detox. Kaya nga, pagbalik ko ng bahay, sinabi ko talaga sa lola ko na malengke nung linggo, wag muna tayo magkakarne. So, 1 week ako na gulay at isda. Ayan. Okay, that's good.
Si Pepper nag-join. Yan na lang natin. Hi, Ate Pepper. Ilugin lang natin. So, Pepper, we're talking about Chapter 8, which is how to make a habit irresistible. So, proceed tayo sa guide questions. I think some of it, like Jana and me, medyo na self-aware nga, so advanced, nasagot na natin itong Galing natin. I think si Pepper naman, nabasa mo na rin, di ba, Peps? Atomic Habit. So, I found out, yung book na meron ako is How to Build Habits, something like that. Ay, yung imitation, yung China version. Okay. Yung book alike. Yung book alike. Pati ba naman ang Atomic Habits may knock-off version? Oo. So ito, ano daw yung pwede nating i-temptation bundling? Ang sa akin kasi, isa mo gusto kong habit is maligo ng maaga. Alam naman pareho kami ni Jana. Let's go! Pero kasi may habit na ako tuwing umaga na maaga ako nagigising. Pero hindi ko alam ko kasi dapat i-bundle mo yung gusto mo sa kailangan mo. Tapos i-stack mo sila. Hindi ko kasi rin naman gustong gumising na maaga. So, hindi ko alam, kailangan ko ng isa na gusto kong habit. Tapos, i-bundle ko yung maliligo na maaga. Mag-iisip pa ako. Sabihin ko sa inyo next. Pero yun nga, yung intrinsic desire, siguro, may naisip ako, pag magre-reward mechanism ako na kapag nakakompleto ako ng isang linggo, bibili ako ng outfit. Kasi marami kami ni Jana na Let's go shopping! Bibili ako ng active sportswear. Pag naka ako ng street. Ayan. Kayo, anong gagawin niyo? Okay. Vinci, sa konsepto ng physical activity, ano yung habit na gusto mong i-form kung hindi man at paano mo i-apply yung temptation bundling, intrinsic desires, or alam mo ba kung ano yung nag-work sa'yo na based on your personality? Wala pa sa physical activity, ate. Pero ngayon, yung eating healthy na lang. Oo, eating healthy. Kasi for me, talaga last year especially, lalo na pag nasa-stress ka, napakadali talagang mag-food panda tsaka Grab. So, ngayon na kasama ko na yung lola ko, and ito yung pinaka-nakakatakot dito. Kung ano yung kinakain ko sa bahay, syempre, yun din ang kinakain ng lola ko. Nung sumama siya sa akin sa bahay, tumaas ang uric acid, tumaas ang cholesterol, tumaas lahat. So parang ngayon, nagkaroon talaga... So meron kang moral responsibility. Exactly. So parang ngayon, hindi na ako pwede... Kasi ayoko din kasi yung yung mahuhuli niya kung nagpo-food panda ako, tapos magpa-puppy dog ice siya kasi favorite niya McDo. Tapos tatanungin niya, ba't di mo ako binili ng burger? So every time na bibili ako sa Food Panda, kailangan meron siya. So parang parang nililid ko siya. Palapit kay Lord. Sa temptation. Taray, palapit kay Lord. So ayaw naman natin kunin sa agad ni Lord. Diba? Pero alam mo kung anong mechanism yung nag-work sa'yo pag nag-build ka ng habit. Kasi parang may habit ka na every morning, you're setting the intention, ganyan. Ate, paano mo nako-commit yung sarili mo na talagang tuloy-tuloy siya, consistent ka? What's working? Nakwento ko to sa'yo kahapon sa one-on-one. Yung sticky note, yung writing down, yung tasks ko for the week, as little as yung habits ko na okay sa umaga. Yung marking it down. Okay. Oo. Parang gamified din in a way. Oo. Sobrang tawag dito, feeling ko, kompleto yung araw ko pag lahat ng nasa task list ko done. Ganun. Or feeling ko yung gratification ng gagaling sa okay, ang dami kong natapos today, tapos nasunod ko yung habit ko. And to be fair, fairly consistent na din talaga yung morning routine ko na gigising, pagkagising, magme-meditate habang nagkakape, tapos maliligo. Kape pwede, no? Kape yung pwedeng habit na gusto mo, tapos i-bundle mo dun sa kailangan. Okay, that's good. That's a good idea. Peps, alam ko may habit ka before na ginawa na hindi ka nagra-rise. Hindi ko lang alam kung gaano katagal. Can you share kung ano yung mga mechanism na ginamit mo? Gulatan na naman tayo sa mga tanong mo eh. Pop quiz. May recitation dito, ate. Sorry. Nasa talk show ka, kailangan ready ka sa mga pop quiz. Oo. Dapat sagot agad.
Lights off. Ay, ang layo. Lights off. Dati, yung rice, kasi ano tawag dito? Kasi ako, pag nag-form ako ng habit, inaano ko siya, ina-internalize ko siya ng maigi na I put myself to that point na sobrang gusto ko. So, when I started, tuloy-tuloy na, and to make sure na within the 21 to 30 days, gagawin ko siya para hindi ko na siya issue on the next month. Parang ganon. Parang tuloy-tuloy na siya. It becomes, easy to go or to do. So, yung dati sa rice, yun. Tinigilan ko talaga mag-rice. Ay, hindi. Yoga. So, I did yoga 2014, but lang yun, on and off. Noong 2018, sabi ko, I need to do this on a daily basis. Tapos, nung time na yun, sabi ko, I think itong, yung pag-yoyosi ko, siya, dragging na siya sa financial, sa katawan, all of those things, ganyan. So, binundle ko siya doon. So, for me not to do smoking, I do yoga the next day. So, kunyari, today, ang shift ko kasi noon, panggabi ako. 9 p.m. pasok ako hanggang 6 a.m. Walang yosi yan. Tapos, pagdating ng 6 a.m. may klase may yoga class or 7 a.m. Pag nag-yosi kasi ako, mahihirapan akong mag-yoga. Kasi hot environment siya. So, sa loob, mainit talaga. Hot yoga. Hot yoga, oo. So, Bikram ba yan, ate? Bikram. Hindi, Bikram ay, nasa dry sauna kayo o nasa jacuzzi kayo? Kasi meron siyang parang mga panels na nagpapainit, ganyan. Para kang microwave, ganyan. So, okay. Talagang, hindi pawis-pawis talaga. Pawis-pawis talaga. So, it helped me in a way kasi hindi ako nag-withdrawal ng pag-yosi. Nag-cold turkey ako, pero at the same time, I built the strengths, yung habit, yung control, and a lot more na makukuha sa yoga. Saka yung nicotine lumabas sa body mo. Nag-miss ko talaga yung lahat. Yun talaga yung masasabi nating literal pinagpawisang habit. So, yun siya. Okay. From the past, prosinda tayo dun sa dito. Thank you. Sige, sorry go. na nakatalk kita. Proceed tayo dun sa chapter 9. So, chapter 9 naman is the role of family and friends in shaping your habits. So, I think it's just emphasizes din yung na-mention naman sa part ng chapter 7 ba yun? Na impact na environment. So, in a way naman to, syempre, ang immediate environment natin is yung family and friends. So, ano yung mga, let's proceed to the questions, no? Ayan. Sino yung mga role model nyo siguro when it comes to habits na gusto nyong ma-acquire sa immediate family or friends? Tapos, social circle, saka yung mga shared activities. Question. Let's proceed to the question. Wala. Ate, nasa chapter, ayan. Akala ko nasa chapter. Eto, discussion questions. Yan. Can you identify a habit na na-pick up nyo from friends or family and how it shaped your life? Yun muna before we proceed with the second two questions. Ako, hindi ako nag-volleyball, di ba? In-invite ako ng kapatid ko. To the point na ako na yung first 5, hindi na siya nasasama. Nagtatampo na siya. Hindi na siya first 6. Nag-warm out na sila sa court. So, yun. Very thankful ako doon kasi nagkaroon ako ng sports. Nagkaroon ako ng activity. Kasi talagang trabaho lang lagi. Doon talaga nagsimula. So, that's the start of everything. Jel, go ahead. Angelica Ocampo raised the hand. Pwedeng good at bad habit din, Okay. Actually, meron akong dalawa doon. Yung una yung bad habit and yung isa ay good habit na pareho kong nakuha sa mga kapatid ko. So, yung dad ko kasi, historically, chain smoker yun. 4 na kaha yun isang araw. And then, na-adapt siya ng kuya ko
si attorney in very apat na kaha. Aso tambucho, ate. Tambucho siya. Dati kasi siyang tambucho, kaya siguro sumalangit na. Uy, tinatamaan si Mike. Huwag naman kayo ganyan. Mike iwas. Ganun. Oo. Sumalangit na daddy ko nasan ka man. Medyo bata po siya, namatay mga 65. Mga ganun. Is it attributed to that? Might be, oo, kasi there was a chance, there was an instance before na na-diagnose siya ng tuberculosis eh. So, talagang hiwalay lahat ng gamit niya sa amin and all that. And close ka sa dad mo? Di masyado. Pero kasi, nagsisik siya ng validation. O, sinay-ko-analyze na. Oo, so, ako naman, parang, psychologist. Sa therapist. Eto na, parang I tried moving away from that temptation when I was in high school, college, na talagang inom lang talaga yung alam ko. I tried Yossi pero hindi ko talaga nagustuhan. And then, eventually, nakikita ko si Kuya dati na lakas din mag-Yossi nung law school. Ang lakas. Isang araw din naman. So, mula nung idol mo so I look up to him. Actually, I think si Bunso din, I look up to she looks up to him din, no? Pero, yun, parang nakikita ko yung influence ng Yossi sa kanya. May isang beses nga, tinatanong na ng tatay ko kung nag-a-addict na siya. Kasi medyo, alam mo yung mababa na yung mata, yung medyo malalim na yung mata. So, it's just Yossi. Yun. So, yun yung bad habits. Oo. Na naman yung good? Rin, kasi highly stressful situations, it kinda happened to me na ang lakas ko rin mag-Yossi nung na-confine yung mom ko few years ago. Actually, nung nag-usap tayo sa death, na-stress din ako. Diba? No, alam mo yan. Parang ginagawang coping mechanism. Pero dineclare ko naman na sinabi ko naman na kay Earl na no matter what the challenges or problems, hindi na ako babalik ng, stop na ako. Actually, it happened to me too. I'll resort to other things. Nag-vape pa rin naman ako. Pero kasi, nung time na na-confine si Mami netong January, I looked at Yossi. As in, tinitigan ko siya sa 7-Eleven one time. Hindi pala 7-Eleven, sorry, yung Robinsons dito malapit. Tinignan ko. Bibili ba ako? Ganyan. Oo, bumili ako kasi kailangan namin ni Jana kasi wala kami pera nun. Pero, wala kami pambili nun ng Yossi. Parang wala siya sa budget, Pero, tinigil ko agad siya. The minute I realized na, shit, this is, recorded ba to? Mechanism mo na naman. Oo, i-public na lang. Thank you. Parang na-realize ko na, hindi, this is not the answer to my stresses, ganon. Kasi may naalala kasi ako sinabi sa akin ni Jana noon na, Jel, hanggang kailan ka mag-Yossi? Nung namatay yung brother ko, hanggang kailan ka mag-Yossi? Kasi you have to find a way to move on from all of this. So, ginanon niya ako. Tapos yun, tumigil din ako mag-Yossi doon. And then yung good habit naman, dito kay Bunso. Kasi si Bunso ay nag-gym. Tuesday, Thursday, Saturday. Dati, araw-araw yan. Actually, in-encourage niya kami mag-gym last year, which is we tried, pero kasi we didn't enjoy it that much. So ngayon, sobrang happy niya rin na naglalaro kami. Yung sa court talagang dinadayo. Ayun. Yun lang. Ayun. I-Peps ikaw. Parang, kailan ka ba nag-start mag-Yossi, Peps? 2008. Ako kasi nawalan din ako na Ian. So, sa circle of friends na din. Saka, nung kami mag-asawa, nung mag-jowa pa lang, nilakas namin mag-Yossi dati. Totoo, nalala ko. Ngayon, stop na kami talaga. Kahit yung asawa ko since high school nag-Yossi, yan talagang stop na. Ngayon, ang mga pinag-uusapan namin, nag-fasting kami, hindi na siya nag-rice, hindi na siya nag-aasukal sa kape. So talagang yung evolution ng yung habits namin. Kaya talaga. Hindi siya talaga imposible. Ano pa? Good habits na Diyan ikaw. Good or bad? Siguro yung sa good, yung pinaka-recent na pinag-uusapan natin, badminton. Kasi parang syempre yung work
yung community natin dito sa VC, yung mas madalas ko nakaka-interact. Kasi every day, Monday to Friday, magkausap tayo, magkakwentuhan tayo. And pag kahit nagkita tayo sa Lubao, na naglalaro kayo ng badminton, sabi ko, bakit parang ang saya nila? Tapos bakit parang di ako kasama sa happiness nila? Wow! Singgitera. Singgitera pala. Manamit. So, singgitera. Pero sabi ko, parang ang saya naman ng ginagawa nila. Ang lakas ng parang ang lakas ng... Hindi ni Vinci. Di ba tinry mo din, Vinci? Oo. Masaya siya. Tinry mo, di ba? Yung naaalala ko lang sa sinasabi mo, nag-resonate ako sa sinasabi mo, Jana, kasi sabi dito sa libro, di ba, we tend to imitate the habits of our social groups. So kasi we want to feel the belongingness. The belonging. Yeah. Oo. So, parang yun naman ang human nature. That group, di ba? Oo. Ay, sorry. Ano po yun? Sorry, nakatok kita, Vinci. Hindi, parang classify lang doon sa book yung 3 social groups that you belong to, di ba? Yung family and friends, yung tribe natin, which is VCPH, and also, yung mga powerful people, within our sphere, yung those with status and privilege. And nung nabasa ko we look up to. Oo, nabasa ko tong line na to, na-realize ko din, alam niyo naman na nasa journey ako, towards discovering the type of leader that I want to be, di ba? And na-realize ko, even like in everyday situations, gusto ko lang i-shout out dito si Earl kahit wala siya. Like, si Earl kasi, hindi namin test yun sa daily stand-up. So, parang, because he is a person of influence sa marketing team, dahil siya yung head namin, parang, ikaw din, ako personally, parang, mahihiya ako na mag-miss ng daily stand-up. Tapos napapansin ko dito kay Sweet. So, kapag katapos ko mag-daily stand-up, a few minutes later, si Sweet mag-daily stand-up na din. So, parang kami mga trend, sunod-sunod. So, very powerful. Magandang point yun. Oo, very powerful yung powerful. Yung influence ng mga tao sa paligid mo, your tribe, but also the influence that you hold. Kasi naniniwala naman ako na lahat tayo dito, pwede. We are a person of influence to somebody. Diba? And you don't need ng positional power to influence anybody. Mm-hmm. So we have to be really mindful ng mga actions natin kasi it might influence other people. Yeah. Yes, Ate Peps. Nanangin ako lang sa sinasabi ni Vinci kasi meron akong teammate before na bata pa siya siguro 5 or 7 years younger than me. So, nung time na 26 ako, 20 lang siya, bagong graduate siya. Nung time na lagi kami nag-uusap about investment, insurance, ano pa ba? St. Peter's, mga ganyan, bahay, bili ng ganito, bili ng ganyan, na investment, paano makakaipon, or paano mag-i-invest, anong next level after ipon, ganyan. Ano yung mga librong binabasa namin. And then, one time, sabi niya sa amin, ako din, bumili na ako ng St. Peter's, binilang ko na si Mama. Na-shock kami at natuwa kasi hindi namin in-expect na maapektuhan namin siya dun sa financial discussions namin. Na maapektuhan siya ng ganun kaganda. Tapos nag-iisip na rin siya, saan niya i-invest yung pera niya. Kasi parang, puro iniisip niya, saan niya, anong bibili niyang costume next, kasi cosplayer siya, ganun. So, eventually, natuto na siya na gamitin yung pera niya ng mas maayos, pero nag-enjoy pa din siya na gawin yung cosplay. So, ayun. Natuwa lang ako kasi I think yun yung the power of the people that you're spending so much time with. You choose it and then yun yung may impluwensyahan nila sa'yo. Kaya nga sabi nung iba, parang kung gusto mong lumakap, kung gusto mong sa mga mayaman yung mag-isip, parang gano'n. So it's the same thing with other habits and other ideology. Parang gano'n. Okay. Ang sa akin doon, ang takeaway talaga sa akin doon is kasi role models
napaka-importante. And because most of us here are mga leaders, di ba? So, sa akin, ang responsibility is really be kasi minsan talaga nasa microscope ka, nasa spotlight ka eh. And people look up to you, hindi naman maiiwasan yun. So, you have to be very mindful kung ano yung impact mo dun sa mga tao sa paligid mo. Kaya, I'm being very intentional din sa mga actions ko. Sabi ko nga, pag mag-feedback tayo, dapat ganito. Yung mga topics natin, medyo bawasan natin yung mga ganito. So, medyo, at least yun, medyo yung siguro ang ano ko na lang sa inyo is, yung pag-call out sa isa't isa. Kasi hindi naman lagi na is smooth flowing lagi na, hindi niya na ginagawa yun. Hindi naman lagi. Minsan may malilis ka na landas pa minsan-minsan. So, I think, bilang tayo yung immediate social circle ng isa't isa, yung accountability na, parang medyo ganito, yung with kindness and with love naman, with the intention of, helping each other out na develop na yung magagandang habits. And I'm happy ako na kahit paano meron tayong mga shared activities where we get to enjoy with one another. Sabi nga ni Joel nung nag-one-on-one kami, maganda niya natin, Eloy, magkita-kita tayo, magre-renta tayo ng badminton court. Ganon. Di ba? Hindi na lang yung usual na, inuman tayo or food trip tayo, di ba? So iba na, shift na natin yung energy natin. So maganda yun. Kaya ako din, sinabi ko din dun sa paninigarilyo na dineclare ko. Hindi lang ako yung nakakaalam. Alam ng pamilya ko dito na nagpa-fasting ako. Dinideclare ko sa public. Hindi siya sekreto. Kasi kung sekreto, hindi mo magawa, wala naman impact. Pero kung sinabi mo sa group mo, syempre may ano ka rin naman, medyo nahiya ka din naman, di ba? So, pangangatawan ng paninindigan mo, mas paninindigan mo yung sinasabi mo. Kasi mas magiging accountable ka dahil saving face din in a way. So, I think that will also help talaga. Kaya, feeling ko din ang powerful nung nag-vision board tayo kasi ni-declare natin sa isa't isa. Oo. Diba? It's out there. It's not a secret. Speaking of vision boarding, ate, I just want to put it out there na yung vision board na yan, 2023 pa. At dahil lang din sa inggit ko kay John at Jel. Kasi sila yung pasimuno dyan. Tapos nung tinatry ko na gawin, literal talaga, salamin lang yung gusto kong bilhin ng 2023. So, dahil... Kung level 1 ka pa lang, wala ka pa sa boss level. Bakit ito lang yung gusto ko? Tapos ang natutunan ko doon is like aim higher. Tapos ito nga, group-based habit. Kung aangat tayo sabay-sabay. Lahat. Okay. Diba? So, parang nag-level up na diba? Nag-level up na yung naging workshop na yung vision boarding natin. Tapos ngayon, nagkakamustahan na tayo. Kamusta yung, yung doktora mo? Kamusta yung doktora mo? Kamusta yung doktora, Joel? Ganyan. Oo. So, masaya siya. To answer yung last question, di ba, how might creating a group-based habit contribute to your sense of belonging? Kapag nasa circle ka of influence na lahat sila gumagawa ng something positive, madadala ka na lang din talaga. Like, may masa-spark. Kasi it's the norms. It's the norms na parang norms. Bakit hindi ko gagawin in norms na dito sa... Kasi kung tatanungin mo ko last year kung may plano ba akong magpapayat, wala. Wala din naman akong balak magpapayat. Ngayon na-open. Na-open yung idea. Na-open yung neural path. Oo. Gusto ko lang maging healthy. At nakakatuwa kasi yun nga, parang after a year, nakita ko yung mga magulang ng mga kaibigan ko. Tapos may isang kita lang na, alam mo naman ng mga tita na Pilipino, di ba? Parang, ito positive naman yung experience ko. Walang preno. Sabi niya, pumayat ka. Huwag ka nang kumain ng masyado, ha. Ganun talaga yung Tapos parang, after talaga na dinisip ko siya, oh my God, pumayat na ako. Meron akong na-plant na seat na, huwag ka na masyadong, baka tumaba ka na naman. Dapat if hindi siya mag-move yung scale, at least bumaba. So, nandun tayo sa pagbaba. And, para sa at the end of the day para sa iyo din naman yun, if it's a positive habit and you know that you are with good people, ikaw mismo may influence ka talaga to pursue these types. Isa pa akong na-realize na kung tayo, alam natin na mga leaders tayo, kahit pa paano, marunong na tayo din or innate na sa atin mag-influence. Ang na-realize ko lang doon sa sinabi ni Pepper na meron silang younger na generation na ang bilis nung pick up. Ang bilis niya na pick up kasi
naisip ko lang din yung mga younger na team members natin na parang silang sponge na ang bilis nilang mag-absorb. So dapat talaga sinasama natin sila sa mga ganito para mas ma-absorb nila yung magaganda. Kasi pag na-absorb nila, mas mabilis nila na-absorb. So yun yung nagets ko din doon. Kaya gusto ko mas madami pang umatin sa susunod. Another thing pala, hindi ako yung tipo na may mga role model talaga na yung talagang fanatic na si Oprah ganyan lang ito. Pero I think I have to start somewhere na parang kasi minsan mindless lang, scrolling lang ng kung ano-ano. Parang ko yung energy talaga na focus na may ifa-follow. May mga pina-follow na naman ako na some, pero hindi ganoon ka-intentional. So instead na mindless scrolling, yung i-consume ko yung content nila intentionally kasi eventually, those are the people that I want to be as a leader. Yung mga qualities and characteristics nila yung gusto kong ma-acquire. So, yun. Yun naman yung commitment ko. I also can imagine sa position mo, owning a company. Mahirap. It's very difficult kasi may ganyan kaming conversation ng lifelong mentor ko, yung una kong boss sa dati kong trabaho. Na parang ang unfortunate reality with leaders is as you move up the ladder, you find it so much more difficult to find a mentor. And for her, yung nakuha ko sa kanya, sabi ko, ngayon, senior manager ka na, who do you look up to? If you can't find people of influence sa executive team, like yung mga content creators like Simon Sinek, yung ako, gusto ko yung mga tao sa Shark Tank, si Mark Cuban, ganyan. So, yung LinkedIn ko, pag nag-doom scroll ako sa LinkedIn, puro yun, yung nakikita ko. Then even baka kailangan ko nang tanggalin yung iba na hindi, True. Kahit sa Instagram, like, as a person trying to practice stoicism, I'm failing miserably at this point, pero I try every day. Kahit yung mga quotes na nakikita natin sa Instagram, dati kasi ang laman ng Instagram ko ay half-naked men at saka memes. Ngayon hindi na, mga inspirational quotes na siya kasi talagang i-curate mo yung algorithm mo to show you what you want to see. And dapat nagko-complement din siya sa person that you want to become. Meron akong interesting na content, sabi niya, kung magbibuild ka daw ng social circle mo, saan magandang maghanap ng mga gustong maging friends or mag-build ng friendship. Ang sabi doon, mas okay daw, mag-enroll ka doon sa pinakamahal na gym. Tapos doon ka maghanap ng friends. Kasi yun yung tipo ng mga tao na may discipline. Nandun sila sa journey ng i-develop na talaga nila yung sarili nila. And they show up for themselves. Syempre, mamahalin yung gym. Ibig sabihin, sa medyo alta sociedad. So I think hindi naman siguro tayo makakapag-enroll lahat sa mamahaling gym. Kaya din ang gusto ko is yung mas maging physically active tayo. Kumbaga, gumawa tayo sarili nating gym. Virtual gym. Yun. Tayong gumawa ng membership na yun. Yung circle natin. Jel, pasok? So, yun na nga po, nagbabagang balita. Di ba? Ganda ng setup mo doon. Anyway, isa rin sa mga parang, siguro, yung naisip kasi kita, Eloy, dun sa mga parang start following influencers. Hindi naman kailangan na parang ipa-follow mo sila, pero a lot of them kasi are thought leaders. So, talagang minsan may mga instances na yung mauudyok, big word. Mauuntog, mauudyok ka talagang isipin na, oo nga, bakit hindi ko ginagawa yun? So, meron akong dalawang bagay na ginagawa for a very long time now na binanggit ko to kay Jana in passing. Pero, ang una is sa Instagram ko. When you go to my Instagram, meron akong highlights. Di ba karamihan ng mga highlights ng mga tao sa Instagram is more on travels, ganyan. Ako actually... Yung pinakamagandang picture, ganyan. Oo, yan. Ang akin ay yung mga quotes na na-encounter ko through time. So, nakakalimang highlights na ako with just all of those. So, those words actually are
may mga times na comforting talaga siya for me. May mga times na mapapaisip talaga ako or napapa-introspect din ako. And then the second one, eto hindi ko alam kung valid ito kasi influence of close ones, alam ko medyo related siya doon sa in as I interpret it, no. Is yung may nakita ako sa sa hindi ko maalala kung Facebook o TikTok ba yun or Tumblr. Basta gumawa siya ng folder na nakalagay ay you're doing a great job. Tapos lahat ng mga makita mong commendation, maski thank you man lang yan kay Eloy. Kailangan na niya. Kino-compile niya. Kino-compile niya. So may mga ganun din ako na hindi ko na nga actually sadly no, parang for the past few months hindi ko na siya nagagawa. Pero every time that I see it, I go back to it, no. I go back to it kasi what if balik na rin natin? Kung gaano kadami ka na magbigay ng positive feedback. Feeling ko yayaman yung hindi yung kasi hindi yung ikaw. Tinatry ko rin siya i-practice kasi kumbaga parang pay it forward kind of o mindset, 'di ba? Na kung ano yung natatanggap mo, you give the same grace to others too. So minsan hindi. I can attest to that. Hindi lahat ng pagkakataon. So, parang magandang practice yung gano'n. Ang challenge ko naman kay Vinci, for example, try mo na pag sa conversation, how many times na you're gonna ask questions instead of rambling on. Parang, yung ng conversation or trying to listen and ask questions din with people na kausap mo. Uy, dyan na siguro yung paliligo natin. True. Work in progress. Yes. Siguro magtatabi na ako ng tabo sa kama. Subukan natin. Hindi lang natin, okay, total na sa naman tayo. Hindi naman lang isang habit lang, di ba? Pwede namang maraming habits. So, dagdagan pa natin yung mga good habits na gusto nating i-build. Basta ako yung habit na gusto ko i-build is providing more positive feedback, more loving feedback. Hindi, kasi minsan nga nagmamadali na ako. So, short but short and precise minsan yung feedback. So, yun naman yung yung isang good habit na gusto kong i-develop. And, wag masyadong X-rated. Kasi ginagaya ng mga tao. Peps, may sinasabi ka? So, wag masyado X-rated. Tinamaan ka. Ayan. Yun naman ang aking mga declaration. Okay. Conclusion. Wrap up na tayo, guys. So, conclusion sa next steps sa mga natutunan natin ngayon. So, kailangan meron tayong mga actionable goals, di ba? Saka, be careful on how you choose your social circle and people that you surround yourself with. Tuloy-tuloy pa rin tayo dun sa identity-based. So, Vinci, medyo nag-iisip tayo ng hindi ako. Dapat ako. Or hindi pa. Tapos, constant na reflecting and adjusting until you find that sweet spot na talagang nagbago mo na yung sistema talaga. And na-perform mo na yung habits unti-unti. Ayun! Are we right on time? Thank you guys for joining the session. Looking forward next week.